Back here at home, Philippine Jesuits have set up a memorial corner for Pope Francis following his passing. For the details, we have mobile journalist Evan Tarinque. Evan, saan itong memorial corner? Angela, matapos ngayong pagpanaw ni Pope Francis, itong Lunes agad nag-set up ng isang simple pero makabuluhang memorial corner ang mga Jesuita dito sa Loyola House of Studies sa Ateneo de Manila University upang magbigay pugay sa mahal na Santo Papa. Sa loob ng memorial corner, agad na bubunga ng mga tao ang isang lifestyle standee ni Pope Francis na pinalilibutan ng mga nakasinding kandila. Sumasagisag sa liwanag ng kanyang inaiwan sa buong simbahan at sa mga nananampalataya. Naroon din ang mga puting bulaklak na inaalay ng mga nagpahayag ng kanilang paggalang at pagmamahal sa yumaong lider ng simbahang Katoliko. Simple lamang ang buong setup, walang marangyang palamuti, walang malaking banner o kampanya, kundi isang tahimik at pagpakumbabang espasyo na nagpapaalala sa uri ng pamumuno na ipinakita ni Pope Francis. May malasakit, may kababaang loob at may matibay na pananalig. May mga nakalatag din na papel at markers para sa mga gustong mag-iwan ng kanilang mensahe o pasasalamat. Marami rin sa mga mensaheng iniwan dito ang puno ng damdamin at may mga katagang nakalagay, "Salamat, Lolo Kiko." Angela, hanggang Biyernes pwedeng bumisita dito at mag-alay ng dasal yung ating mga kapatid at mag-iwan ng mensahe dito nga sa memorial corner na inisetap ng mga Jesuits dito sa may Loyola School of Studies. Angela? Yes, Evan, is this open 24/7? At saka kasi medyo mahigpit din ang security dyan sa Ateneo. And that's in the campus, no? So, and it is, para klaro lang it's open to anybody kahit hindi ka taga Ateneo. Tama ka dyan, Diego. No? This is open for anybody. No? Kung sino man yung gustong pumunta dito at mag-alay nga ng dasal, open naman daw ito kahit hindi ka nag-aaral dito sa loob ng Ateneo. No? Pwedeng pumunta dito, magsulat, mag-alay ng kanilang dasal, mag-iwan ng bulaklak, magsindi ng kandila. No? So para yung isa talagang pahirapan lang talaga is yung security within dito sa campus, no? Kung paano sila papasok. Pero syempre bukod doon, kung nakapasok man sila, open ito sa public, pwedeng mag-iwan, magsulat ng kanilang mensahe. Actually, may mga nakaredy nga na mga papers at markers doon sa may lamesa dito nga sa memorial corner na ito. So lahat ini-invite na pumunta at mag-iwan ng kanilang mensahe para kay Pope Francis. So klaruhin lang natin, Evan, 24/7 ba? Yes, Diego, itong memorial corner actually nasa likuran natin. No? Nasa labas lang siya mismo noong ito, ikot lang natin ang konti yung camera. No? Itong white building ito, nasa labas lang naman siya nitong Loyola School of Studies. No? Pero kasi dito sa may Ateneo, no, pagpasok mo sa Ateneo, merong curfew dito sa loob ng campus. So 24 hours malabo dahil may curfew dito sa loob ng campus. Pero yung mga nandito sa loob nakatira ay pwedeng pumunta dito sa corner na ito at magbigay ng kanilang message para kay Pope Francis. Diego. Evan, would you know if there will be a scheduled mass kasabay ng libing ni Pope Francis sa Italy? Angela, merong nakascheduled na misa dito sa Church of Jesus dito on Friday. No, yan yung kanilang memorial mass para nga ito kay Pope Francis. It's around 5 p.m. Friday afternoon. Doon yan gaganapin sa may Church of Jesus. Dito nga rin sa loob ng Ateneo de Manila University. No? And bukod dyan, Angela, ulitin na lang natin yung schedule nitong memorial. Actually, narinig natin doon sa ilang mga scholastics dito sa loob ng campus ay hindi lang naman dito yung kanilang merong memorial corner dahil kanya-kanya daw, bawat department daw ng school ay merong kanya-kanyang memorial corner para nga dito kay Pope Francis. So yung iba, meron din daw ilalagay sa Church of the Jesus. Angela. Just to be clear, hanggang kailan yung setup dyan, kung nasaan ka ngayon? And of course, we've seen mga letters, candles, and flowers. And aside from that, meron ba sila mga pinagbabawal na ilagay dyan sa memorial corner? Yes, Angela, no, itong nasa memorial corner na kung saan tayo nakatayo ngayon is hanggang Saturday lamang ito, no, hanggang doon sa paglibing
kay Pope Francis. Pagkatapos na ililigpit na ito, siyempre inaanyayahan yung mga tao na pumunta dito, maglagay ng kanilang mensahe para kay Pope Francis. Actually, karamihan doon sa mga messages na nakalagay dito sa mga papel na ito ay talagang pasasalamat. No, pasasalamat kay Pope Francis bilang isang inspirasyon at bilang isang magandang ehemplo raw sa mga kabataan dahil isang araw itong kanila tinatawag nilang reformist na Pope, no? Angela, yung mga tao pwedeng magdala dito ng mga bulaklak. Isa yan doon sa kanilang sinasabi sa akin kanina na yung mga tao invited magsulat, magdala ng bulaklak at magsindi ng kandila dito. Angela. Yeah, Evan, regarding sa mass, is that for the Jesuit community also, or and for the people within the Jesuit community, or that's also open to the public? Yes, Diego, no, yung mass on Friday sa Church of the Jesuit open to the public, no. So, pwedeng-pwede pumunta yung iba dahil ito nga ay memorial mass para nga dito kay Pope Francis. So, everyone is welcome to come and join on Friday around 5 p.m. sa Church of the Jesuit dito sa loob ng Ateneo de Manila University. Alright, maraming salamat sa iyo. That was our mobile journalist, Evan Tarinque.